Mga putok noon ng barel. At alam nyo ba kung sino ang may hawak lang nito? Isang 12 anyos pa lamang na bata ang pumuputok. Magaling apo. Manang-mana ka kay lolo. Tiyak na magiging magaling kang pulis balang araw. Tawa pa ng matanda na siyang nagtuturo sa apo nito na bumarel. 1993, baryo ng Gariway sa parting Bicol. Mga kabagis, umpisahan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat. Ang matandang to na nagtuturo sa bata na ang pangalan ay Victor. Apo, sana lahat ng naituro ko sa iyo ay magamit mo sa tama. Victor ang pangalan ng binatilyo. Ang lolo kasi ni Victor ay dating gerilya na lumaban sa mga Hapon, kaya may mga baril itong naitago pagkatapos ang ikalawang digma ang pangdaigdig. Pero higit pa sa pagkakasapi niya sa gerilya noong araw, noong mga panahong nagtatago pa sila sa bundok, ay natutunan nito ang tungkol sa lihim na karunungan o tagong karunungan ng kalikasan. Ando na lahat, anting-anting, mutya, dasal, aral. Yun ang naging karanasan nitong matanda na ang pangalan naman ay Diego. At siyang ang lolo ni Victor. At lahat na ata ng kaalaman ng matanda ay naipasa niya kay Victor. Naituro niya ito sa kanyang apo sa paglaki. Pero may isa pa na hindi naipasa si Lolo Diego. At yun ay ang mutya na nasa loob ng kanyang katawan. Isang bagay na hindi niya maibibigay kay Victor hanggat hindi ito namamatay. At yun ay isang mutya. Ayon pa sa kwento ni Lolo Victor, ay galing pa daw ito sa naging kaibigan niyang Diwata nung nasa bundok Banahaw pa sila. Makapangyarihan daw ito. Mahusay daw ang mutya na yon ayon kay Lolo Diego dahil binibigyan ka nito ng lakas pisikal at dunong ng isipan, lalong-lalo na sa pakikipaglaban sa mga kakaibang nilalang. Pero lumipas nga noon ang panahon at sa hindi inaasahang pagkakataon nang galing sa eskwela noon si Victor, nadatnan niya na lamang napatay na ang kanyang lolo sa kubo nito. At sa nakahigang lolo niya, sa tabi ng ulo nito ay may liham. At nakapatong sa papel na yon ang isang maliit na bato na ang kulay ay parang sa bahaghari na makinang. Nang binasa ni Victor kung ano ang nakasulat sa iniwang liham ng kanyang lolo, ay lumipas na nga ang maraming taon at sa kasalukuyan na nga ng mga araw dito sa kwento. Sa gitna ng gabi, nakaupo noon si Police Captain Victor Montano sa madilim na sulok ng kanyang opisina. Pinagmamasdan nito ang lumang typewriter sa kanyang mesa. Tahimik noon na bumabalot ang usok ng sigarilyo sa paligid habang binabasa niya ang isang liham na inabot ng isang impormante noong umaga. Sa liham ay nabanggit ang pangalan ng pamilya Balite, ang kanilang baryo sa Gariway, at ang tinatawag nilang misteryosong itim na asin na sinasabing gawa mula sa abo ng patay na sanggol. Boss Montano, kung totoo ang mga sabi-sabing ito, ito lang pinakamalaking kwento mo. Baka ma-promote ka pa pag nalutas mo to. Salita nun ng isang mamamahayag. Naalala niya ang sinabi nito bago ito umalis. Pero hindi yun ang dahilan kung bakit hindi siya mapakali. Dahil ang liham mismo ay may kakaibang enerhiya. Dahil parang may bumabalot nun sa kanyang isipan na magmadali, na kailangan niyang makarating doon bago mahuli ang lahat. Kaya nga't sa mga ilang araw lang ay sinabihan noon ni Kapitan ang dalawang makakasama niya sa imbestigasyon
At ito ay sina Police Lieutenant Marco Salcedo, isang matalino at mahusay na investigador na may malalim na kaalaman sa forensic scenes. Kilala siya sa kanyang pagiging mapanuri at tapat sa kanyang trabaho. At yung isa pa dito ay si Police Staff Sergeant Rafael Cruz, isang matibay na membro ng team. Tahimik at masipag. Siya ang nagsasagawa ng operasyon sa field at may kakayahang mangalap ng ebidensya sa mga madidilim na lugar. At sa desisyon nga noon ni Kapitan Montano, ay nagbiyahe ang tatlo papunta sa Gariway. Medyo padilim na nung marating nila Kapitan ang baryo ng Gariway. Napakatahimik ng lugar na tila ba nagtatago ang mga tao mula sa liwanag ng buwan. Bumaba siya sa owner-type jeep na kinasasakyan nila at napansin ang kakaibang lamig ng hangin dahil hindi naman kalayuan sa dagat ang lugar. At sa unahan ng mga gilid ng kalsada ay naroon ang mga naglalakihang puno ng balite na tila bumabalot sa baryo sa makapal nitong anino. Nang mga ilang sandali, may napadaan na matanda kasi yung binabaan nila ay isang bahay na tutuluyan nila habang isasagawa nila ang investigasyon. Malayo kasi ang lugar na ito, kaya naman may kinausap na noon ang nakatataas nila na pwede nilang tuluyan pansamantala sa baryo. At nung natapat na nga ang matanda sa kanila sa paglalakad nito, bigla na lang yung nagsalita ng, "Mag-iingat kayo, mga sir," sabi ng matandang babae sa pagdaan nito sa kanila. Tumangulang naman noon ang tatlo na nakangiti pa. Ngunit, "Ang mga taga-Gariway ay may mga lihim na hindi dapat inuusisa pa." Dagdag pa ng matanda. Tumawa lang noon si Kapitan. Ngunit sa loob-loob niya, naramdaman niya ang bigat ng babala. Ngumisi din lang naman noon ang matanda na nakakaloko at naglakad na ito papalayo. "Ang weirdo naman noon," wika pa noon ni Salcedo habang bumababa sa jeep. At si Cruz naman ay nagbababa na noon ng gamit nila. Pagkatapos ay sinamahan na rin siya ng dalawa noon. At sa ilang sandali, ayos din pala tong nakuha ni Hepe na bahay. Komento noon ni Kapitana pagpasok na nila sa bakuran ng bahay na tutuluyan nila habang isasagawa nga ang investigasyon tungkol sa mga nawawalang bata sa lugar o konektado nga sa tinatawag nilang itim na asin ng pamilya Balite. Napag-usapan ng tatlo na bukas na sila magsisiyasat para sa misteryo ng pamilya Balite. Pero hindi alam ng tatlo ay dito nila masasaksihan ang mga di kapani-paniwalang bagay. Nang gumabi na nga, ay nagpa siyang tumagay muna ng serbesa ang tatlo dahil pampatulog lang daw kasi nga baka mamahay sila. Unang gabi kasi nila sa bahay na yon nang lumabas noon ang dalawa, si Salcedo at Cruz, para bumili sa malapit na tindahan. Ang layo naman ng tindahan dito. Sana bumili lang tayo sa merkado kanina na nadaanan natin. Wika naman noon ni Cruz. "Talagang ganyan, Cruz. Alam mo, natutuwa nga ako At nakakapasyal tayo sa mga ganitong liblib na lugar. Nagtatrabaho ka na, parang nasa adventure ka pa." Komento naman ni Salcedo. Hindi naman natumugon si Cruz dahil ganoon ang ugali noon. Tahimik lang, paminsan-minsan lang magsalita. Ayan may tindahan na," salita ni Salcedo. Dahil isang lumang tindahan na may karatulang gawa sa kahoy ang nakita nila. Lumapit sila sa tindahan na yun. Saktong nandoon naman yung nagbabantay ng tindahan. Nang habang inihahanda na nung nagtitinda
ang pinamimili nila. Naisip na ni Salcedo na mang-usisa. Ale, may nalalaman ho ba kayo tungkol sa pamilya Balite? Tanong niya. Ngunit bigla na lamang natigilan noon ang nagtitinda. Sabay tingin niya ng seryoso sa dalawa. Pamilya Balite? Ba't mo na itanong, Ginoo? Tanong ng pabalik ng babae. Ala naman ho. Balita ko kasi, mayaman daw yung pamilya na yon. Dahil sa pagtitinda lang ng asin dito sa Gariway. Oo. Matipid na sagot ng nagtitinda. Kasabay ng pag-abot nito ng sukle na parang nag-aapura para makaalis na yung dalawa. Pero nagtanong ulit si Salcedo ng, ano naman ho yung sinasabi nilang itim pala na asin? Lalong nagseryoso at natigilan noon ang nagtitinda sa tanong ni Salcedo. Tapos ay napatingin ang Ale sa paligid. Lumingali nga ito bago ito bumulong ng, Huwag kang magpapakita ng sobrang interest, iho. Kung talagang gusto mong malaman, pumunta ka kay Don Herminio. Pero tandaan mo, hindi lahat ng tanong ay dapat sagutin. Bulong ng Ali na sa hulian ay matalinhaga yung pagkakasabi niya. Nagkatinginan noon ng dalawang pulis. Parang may alam yung babae. Ngunit ayaw nitong magsalita. Kaya naman umalis na lang noon ang dalawa. Dala ang alak na kanilang pinamili. Sandali ang lumipas at nag-inuman na nga ang tatlo noon. Mukhang mahihirapan tayong imbestiga ng baryong to. Mukhang ayaw magsalita ng mga tao dito tungkol sa pamilya Balite. Uwi ka noon ni Salcedo. Ganon? Sinubukan niyo sigurong tanungin yung nagtitinda, no? Oo sir. Kaso parang ang hirap naman kausap. Di bale. Bukas pa lang naman tayo magsisimula. Marami pa naman tayong makakausap dyan na iba. Usapan ng mga ito. Hanggang sa natapos na nga sila, ay tuluyan na rin natulog ang tatlo. Tahimik at matiwasay naman ang unang gabi nila sa bahay na yun. Kinaumagahan ay maagang lumabas ang tatlo. Ngunit naghiwa-hiwalay sila noon ng landas na tinungo para sa imbestigasyon. Kasama kasi ito sa kanilang plano bago pa man sila pumunta sa Gariway. At dito ay unahin natin yung pinuntahan ni Kapitan, mga kabagis ko, dito sa kwento. Sapagkat direktang pumunta si Kapitan sa bahay o apelyido ng mga Balite. Ang pamilyang hinihinala nilang may kinalaman sa pagkawala ng mga bata. Minabuting naglakad lamang noon ang tatlo, si Cruz, Salcedo at si Kapitan, dahil naghiwa-hiwalay nga naman sila. Tsaka mas maganda na yun para malibot din nila ang baryo. At sa mga ilang minuto noon na paglalakad ni Kapitan, ay narating na niya ang malaking gate ng bakuran ng mga Balite. Kakaibang aura ng lugar yung nararamdaman niya. Yung tipong nakakakilabot pag nakita mo ito mismo. Ganoon yung nararamdaman ni Kapitan nang masulyapan niya ang lumang bahay ng mga Balite. Isa yung antigong bahay na parang sa mga mayayaman na pamilya noong araw. Magagandang klasing kahoy pa ang ginamit at napapalibutan ng malalaking puno ang bakuran nito. Pangunahin dito ang Balite at Nara. Nang sisilip noon si Kapitan o sisipat-sipat ito sa bakuran kasi parang wala namang tao. Tao po! Tao po! Tawag ni Kapitan mula sa labas ng gate. Inulit-ulit pa niya ang pagtawag. Ngunit alang sumasagot noon o lumalabas nang napalingon si Kapitan sa likod niya dahil para bang may taong kumalabit sa kanya. Ngunit
wala namang tao. Kaya naman naisipan nitong guni-guni lang niya yun. Nang bigla na lang, Magandang araw po. Ano po ang sadya ninyo? boses ng babae. Kaya biglang napabaling na ulit sa harap ng gate si Kapitan. Nabigla siya, pero hindi niya yun ipinahalata sapagkat napakagandang babae ang nasa loob ng gate noon. Hindi alam ni Kapitan kung papaanong nandun na agad yun, kasi wala namang sumasagot kanina. Tapos ay bigla-bigla na lang na may tao. Nakangiti naman yung babae, ngunit may malamlam na tingin sa mga mata niya. Magandang araw, Binibini. Ako si Victor Montano, isang mangangalakal. Pakilalang pagsisinungaling ni Kapitan. Nais ko sanang makita ang produkto nyo na asin para kung sakaling magustuhan ko ay makapagbenta rin ako sa aming merkado. Dagdag pa nito. Ganun ho ba? Sige ho, tumuloy kayo. Wika ng babae, sabay bukas na nito ng gate. Nang makapasok si Kapitan sa bakuran, habang naglalakad sila noon, ay nagpakilala na rin ang babae na si Helena, na apo pala ni Don Herminio, ang may-ari ng pagawaan ng asin na sinasabi. Pero nung bago pa man makapasok si Helena at Kapitan sa mansyon, ay bigla na lamang lumitaw ang isang lalaki mula sa mga puno sa loob ng bakuran at nag-aapurang lumapit kina Kapitan at Helena at wika agad nito ng, "Helena! Sino yan? Bakit mo siya pinapasok?" Wika agad ng lalaki na parang galit. Kuya Rino, siya ho si Victor. Nais daw nitong makita ang produkto natin. Isa siyang mangangalakal. "Gano ba? Gino, makakalis ka na. Pasensya na. Hindi kami basta-basta nagpapaliwanag tungkol sa aming produkto." Parang pagpapalayas na ng lalaki kay Kapitan. Ganun ba? Pasensya na kung..." "Huwag ka nang magpaliwanag, Gino. Umalis ka lang." Bara agad nung lalaki kay Kapitan sa sasabihin pa sana nito. Binibini, sige, alis na ako. Salamat na lang. Siguro ay hahanap na lang ako ng ibang pagbibilhan ng asin." Wika noon ni Kapitan. Sabay talikod na nitong papaalis at masama pa rin ang tingin sa kanya nung lalaki. Ngunit sa mga ilang hakbang lamang nito, narinig niya ang pagbukas ng pinto ng mansyon. Kasunod ng boses na, "Sandali lang. Huwag ka munang umalis, Ginoo." Napatigil noon si Kapitan sa paglalakad at napabalik ng tingin sa bahay. Doon ay nakita niya ang isang matanda na nakatungkod at nasa harap ito ng pinto ng mansyon. "Helena, papasukin mo siya sa bahay," sabi ng matanda ng maotoridad. Halika Victor. Wika na lang ni Helena at yung matanda naman ay naglakad na sa loob ng mansyon, paalis ng pintuan. Samantalang ang lalaki kanina ay hindi na rin nagsalita pa. Yung tinawag ng babae na Kuya Rino, pero masama pa rin ang tingin nito kay Kapitan habang papasok ito sa mansyon. Nang makausap na ni Kapitan ang matanda sa loob ng mansyon. Ako po si..." "Huwag na. Alam ko na ang pangalan mo. Sinabi mo na kanina yun kay Helena. Narinig ko na." Sabi ng matanda. Doon ay nagtaka naman si Kapitan. Ngunit, "Hindi ko ugaling magkwento sa mga estranghero. Pero may kakaiba sa'yo. Kaya gusto kong makita kung hanggang saan ang tapang mo." Dagdag pa ng matanda. "Bueno, sumunod ka na sa akin. Helena, alalayan mo nga ako." Wala namang imik-imik pa noon na sumunod si Kapitan sa matanda at sa babae. At habang nilalakad nila ang loob ng mansyon, iniikot ni Kapitan ang paningin niya sa loob ng mansyon. At dito ay
napansin niya ang mga larawan ng kanilang pamilya na nakasabit sa dingding. Karamihan sa mga ito ay luma at ang ilan ay tila kulang ang mga detalye. Parang sinadyang binura ang muka ng mga nasa larawan. Sa araw na yon ay nakita nga ni Kapitan ang asin na produkto o paninda ng mga balite. Ngunit hanggang dun lang ang nakita niya, kasi yung pangkaraniwang asin yung nakita niya, yung kulay puti, at wala rin siyang makitang ebidensya na may kinalaman ang mga balite sa pagkawala ng mga bata. Kaya naman nagpasya siyang umuwi na dahil may naisip na itong ibang gagawin. At sinabi niya na babalik na lamang siya kung gusto nitong mag-angkat ng asin nila. Pagkatapos nga ng kanyang pagbisita sa bahay ng mga balite, naglalakad na si Kapitan sa baryo. Ngunit ramdam niyang mula nung nanggaling siya sa bahay ng mga balite, para bang may mga matang nakamasid na sa kanya mula sa bawat sulok ng kalsada. Ang mga tao'y tila tahimik, ngunit mapanuri, at parang lahat ng kilos niya'y binabantayan nila. Nang nakabalik na siya sa tinutuluyan nilang bahay, may isang lalaki naman ang lumapit sa kanya sa gilid mismo ng kalsada bago ito makapasok ng trangkahan. "Ginoo, kung ako sa inyo, aalis na ako rito. Hindi ligtas na mang-usisa dito sa baryo." Parang babala nung lalaki. "Ha? Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Kapitan. Ngumisi lang naman noon ang lalaki nang biglang narinig ni Kapitan ang pag-andar ng owner type jeep nila na nakaparada sa harap ng bahay na tinutuluyan nila. Napalingon siya doon. "Dapat ka nang umalis," boses pa ng lalaki. Ngunit nang ibaling ni Kapitan ang tingin niya ulit dito, ay naglaho na lamang yun sa kanyang harapan na parang bula. Wala na ito. Boses na lang yung huling narinig niya. Bumigat noon ang pakiramdam ni Kapitan sa esensya sa paligid. Ngunit nagmadali naman itong pumasok sa bakuran sapagkat umaandar nga yung jeep nila. Pero nang tignan niya yun, ay wala. Wala rin namang tao doon. Kasi parang ala pa naman yung dalawa, si Cruz at Salcedo. Ngunit sa huling naaalala niya na kay Cruz ang susi ng owner type jeep nila. Papanong nandun na ang susi nung sasakyan kung wala pa nga dun si Cruz? Pagkapatay ni Kapitan sa sasakyan nito, pagkakuha niya ng susi, ay agaran siyang pumasok sa bahay para tignan kung nandun na yung dalawa. Pero wala pa ang dalawang kasamahan nito. Dito ay kinutuban na ng masama si Kapitan para kay Cruz. Kaya naman agad niya nung inandar muli ang sasakyan at ginamit na nito para puntahan yung lugar na napag-usapan nilang pag-iimbestigahan ni Cruz. Medyo ilang minuto pa noon na nagpatakbo ng sasakyan si Kapitan sapagkat hindi rin niya mabilisan ang takbo noon ng jeep. Lupa lang kasi ang daanan, tapos ay bako-bako pa. Parang inikot lang noon ni Kapitan ang baryo. Kasi ay malaki rin naman ang baryong Gariway at bulubundukin din ito. Sa pababa noon ng baryo pumunta si Kapitan sapagkat doon yung bandang napag-usapan nila ni Cruz. Nang nakarating na nga si Kapitan sa may bandang parang pinakapaanan na ng isang maliit lamang na bundok. Ayon kasi sa kanilang impormante, bago sila pumunta sa Gariway, ay doon daw makikita ang isang lagusan o kuweba. At yun ang pinuntahan naman ni Cruz para magsiyasat. Kaya't pagbaba nga ni Kapitan sa jeep, agad niyang pinagmasira ng lugar. Malamig ang simoy ng hangin noon. Naglakad na noon si Kapitan sa medyo papaakyat na daan na halos kasya lang ang isang tao sa kitid dito. Nang maya-maya pa, ay nakatanaw na si Kapitan sa gilid ng bundok na yon ng isang parang kuweba nga o pasukan ng minahan.
Parang ganon. Kaya linapitan niya ang kuweba na yon. At ang tanging hinahanap lang naman noon ni Kapitan ay si Cruz. Pero hindi pa rin niya makita ito sa paligid. Kaya wala na siyang napagpilian noon kundi pasukin ang kuweba. Baka nga sumot doon si Cruz. Bumalik pa siya noon sa jeep niya para kunin ang flashlight. Kasabay na rin noon ang pagkuha niya ng bala para sa kanyang Magnum 357. At pagbalik niya sa bukana ng kuweba, pinasok niya na ito. Madilim at malamig ang kuweba. Sa bawat hakbang noon ni Kapitana ay nararamdaman at naririnig niya ang mga mahihinang kaluskos sa loob. Habang ang hangin ay may kakaibang amoy. Amoy ng nabubulok at parang asupre. At yung hawak niyang flashlight, yung liwanag nito ay parang linulusaw ng sobrang kadiliman ng loob ng kuweba. Hanggang sa mga ilang sandali lamang ay nakakita na ng liwanag na sumasalpot sa kuweba sa tuktok na tinatahak na daan ni Kapitan. At nung maabot niya yon, agad siyang tumingala at tama nga ang hinala niya. Isa yung butas mula sa tuktok. Tapos yun na rin ang dulo ng kuweba at maluwang na ang parte na yon. Tapos ay may hagdan pa dito na nakasadya para sa pag-akyat sa butas, na natatakpan naman ng pinagtagpi-tagping tabla lamang. Kaya naman may mga ilan-ilan na liwanag na tumatagos dito. Nang inilawan pa ni Kapitan ang paligid, at dun sa may bandang kanan niya ay may nakita siya na parang karugtong pa ng kuwebang iyon. Sumuot pa doon si Kapitan. Pero sa unang hakbang niya, "Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako!" Boses na parang bumubulong. Mabilis na kumilos noon si Kapitan. At nung narating niya yung dulo ng kanang butas, natagpuan niya ang isang altar. Ang altar ay gawa sa itim na bato. May mga ukit at simbolo na hindi niya mawari. At sa gitna nito ay naroon ang isang mangkok na may laman na parang isang itim na asin na nga. Pero parang pinong-pino iyon na abo. Sa paligid pa nito ay nakatayo ang mga estatwa ng mga nilalang na kalahating tao at kalahating halimaw ang itsura. At nakatitig sa kanya ang mga yon na parang buhay. "Tulong! Tulong!" Narinig niya ulit ang boses. At nung inilawan niya ang pinanggalingan ng boses, dito ay nakita niya si Police Staff Sergeant Rafael Cruz. "Cruz, ano nangyari?" Pag-aapurang lapit na Kapitan kay Cruz dahil sa nakita niyang nakatali ito sa isang kahoy na nakapatayo. Hubad ang pang itaas nitong damit at para bang bugbog na bugbog ang katawan nito at may mga sugat pa. Kinalagan agad noon ni Kapitan si Cruz habang tinatanong nito kung anong nangyari. "Mga aswang ang mga lalang dito," wika nun ni Cruz nang nanghihina. "Ano? Aswang? Ganun ba? Sandali lang, Cruz." Sabay dinukot nito ang maliit na baga mula sa kanyang likod at inilabas ang isang garapon at inilapit niya ito sa mangkok dahil balak niyang kumuha ng abo o asin bilang ebidensya. Ngunit sa sandaling tumama ang kanyang kamay sa mangkok, biglang nagliwanag ang buong altar. Sabi ko na nga ba, babalik ka, Kapitan!" Boses ni Don Herminio. "Akala mo siguro ay hindi namin alam na pulis ka." Dagdag pa niya. At dito ay mula sa salputan ng lagusan, mula sa dilim, lumabas si Don Herminio. Nakasuot ito ng barong Tagalog at hawak ang baston na may ukit na ahas. "Iwan mo ang garapon na yan na hawak mo, Kapitan, para walang mangyaring gulo. Akala nyo siguro ay maiisa nyo kami. Paano kung sabihin kong ayaw ko?
Kukunin ko to. Marami nang nagtangka, Kapitan. Nasubukan kami. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin nagtatagumpay. Dahil wala pa rin naman silang napapatunayan sa mga haka-haka nila. Kung ganon, kami ang magbibigay ng tagumpay na yon. Katapusan na ng kahibangan ninyo, tanda. Tugon ulit ni Kapitan, kasabay ng pag-alalay nito kay Rafael, at hugot ng kanyang barel sa kabila nitong kamay, sabay tutok nito sa matanda. Huwag kang kikilos, tanda. Oras na pinigilan mo kami na lumabas dito. Sasamain ka sa akin, banta ni Kapitan habang nakaamba ang baril nito. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pipigilan. Makakaalis kayo ng kasama mo, Kapitan. Hindi na nun tumugon pa si Kapitan at isinabay na nga sa paglabas sa kuwebang yun si Cruz. Ngunit nang medyo makalayo na sila, yun kung makakalabas pa kayo ng buhay, bulong pa ni Don Herminio. Sabay biglang nag-usal na ito ng mga dasal na parang sa tunog ng panalangin ng dyablo, at sambit niya ng magkaisa tayo sa lakas at sumpa. Dinggin ninyo ako, o mga Panginoon ng dilim. Pagkatapos noon ay palo ng dulo ng tungkod nito sa lupa, at dito ay bigla na lamang gumalaw ang mga ribulto na malahalimaw ang itsura sa paligid ng altar. Nabuhay. Nabuhay nga ang mga yun, at kasabay nito ang paglalakad pa nila. Huwag niyo silang hayaang makalabas, bigkas pa ng matanda, habang alalay noon ni Kapitan si Cruz na naglalakad ng papaapura papalabas ng lagusan. Ay nakakarinig na rin sila noon ng mga pag-ungol na nakakakilabot. Bilisan mo, Cruz. Oo, Kapitan. Wika nito hanggang sa napatigil na lamang sila dahil sa sinabi ni Kapitan na, "Sadali, Cruz. Delikado tayo." Wika ni Kapitan. "Dito ka sa likod ko." Dagdag pa nito, sabay bitaw niya ng pag-alalay kay Cruz. Ano ang mga yan, Kapitan?" tanong ni Cruz. Dahil sa pag-ilaw ni Kapitan sa pinanggalingan nila, ay may mga lalang na ang ngipin ay nakausli na malalaki, na lahat ay pangil. May itim din ang balat ng mga yun, at matitipuno ang pangangatawan, at parang mga gagambang nakakapit sa magkabila ang gilid ng lagusan. Hubad ang mga ito na parang walang kasarian. Bukod dito ay pulang-pula rin ang kulay ng kanilang mga mata na parang sabaga. Nakalaylay din ang mga dila noon at naglalaway pa. Kapitan, mga alimaw, mga yan!" Wika pa ni Cruz noon na halos maihina sa takot. Ngunit si Kapitan Victor Montano ay nakatayo lang sa harap ni Cruz. Hawak ang kanyang magnum at yung flashlight sa kabila ng kanyang kamay. "Cruz, kaya mo bang maglakad o tumakbo ng mag-isa papalabas ng kuweba?" Oo. Kaya naman, Kapitan. Kaso, hindi gaanong mabilis." "Ayos lang yun. Kung gayon ay tumayo ka na. Mauna ka na sa akin." Wika ni Kapitan na kalmado. Pero, Kapitan, paano kayo?" sabi pa ni Cruz. "Mas lalong masasawi tayong dalawa dito. Oras na hindi ka pa kumilos. Sige na, kilos na. That's an order," sabi pa ni Kapitan. Kaya't wala nang ano-ano pa, ay kumilos na ngang mag-isa noon si Cruz. Hindi na ito nagsalita pa, basta sumunod na lang ito sa utos ng kanyang kapitan. At nang medyo makalayo na siya, tunog ng putok ng barela sa loob ng kuweba. Nagpatuloy lang naman noon si Cruz sa paglalakad na medyo patakbo dahil yun ang utos sa kanya. Kahit na hirap ito. Hingal pa niya. Samantala, sa unang putok ng baril na yon, biglang umangil ang mga lalang dahil namatay agad ang mga isa
sa mga nabuhay na rebulto. Akala nyo siguro natatakot ako sa mga nilalang na kagaya nyo. Hindi ako nabuhay para ipahiya lang ang ligasiya ng Lolo Diego ko. Wika ni Kapitan kasabay ng pagliyab ng katawan ng lalang na nabaril niya. Matapos sambitin nyo ni Kapitan, ay agaran din naman itong nag-usala at mabilis na inihip sa kanyang katawan ang mga buhay na salita upang gisingin ang matagal nang nakatulog na lihim na karunungan na kanyang tangan. At kasama dito ang paghingi niya ng proteksyon at lakas sa mutya na pamana ng kanyang lolo. Oo, na kay Victor ang mutya na galing sa diwata na galing sa Lolo Diego niya, sapagkat nakalagay noon sa liham na nakita niya ay dapat niyang tanganin iyon, at sa kasalukuyan nga ay lingid pa sa kaalaman ng dalawang kasama ni Kapitan na maske ang mga bala niya ay naorasyonan para sa ganitong di inaasahang mga kalaban. Kaya nga't putok ulit ni Kapitan ng barel. Pagkasunog naman ng nilalang sa pagtama ng tingga sa katawan nito, nang tinalon pa siya ng isa din. Putok ulit niya ng Magnum 357 sa bunganga noon bago pa ito dumapos sa kanya, hanggang sa kumilos noon ng mabilis si Kapitan. Pinutukan niya ang iba pang mga lalang ng sunod-sunod. Natutok sa katawan ng mga ito yung baril niya. Napatay niya ang lahat ng iyon sa mabilis na pagbaril ni Kapitan sa mga ito. Samantala, nakalabas naman na noon si Cruz sa kuweba na iyon nang marinig niya ang mga sunod-sunod na putok mula sa kuweba, hanggang sa pamamahinga niya lamang ng konti ay dumating naman na si Kapitan na tumatakbo ng papalabas. Cruz! Cruz! Bilisan mo! Sa jeep tayo! Sigaw ni Kapitan na nooy nag-aapura pa rin. Kaya naman, sige sir! Sige sir! Tugon naman ni Cruz na kahit mahina ang pangangatawan ay nagsumikap pa rin ito na tumakbo pababa hanggang sa makaabot na sila sa jeep. Agaran na inandar ito ni Kapitan upang sa ganun ay makaalis na sila kaagad. At sa pagpapatakbo ni Kapitan ng jeep ay alam ko na ang gagawin natin, Cruz. Ang iniisip ko lang ngayon ay sana ay ayos lang naman si Salcedo. Oo Kapitan. Pero paano natin kakalabanin ang mga yun? Mga limaw sila. Mga aswang sila, Kapitan. Sabi pa noon ni Cruz. Pero mamaya na. Mamaya mo na sabihin lahat sa akin kung anong nangyari sa'yo kanina. Kailangan muna nating makauwi ng bahay. Baka sakaling nandun na si Salcedo. Kukunin lang natin ng mga gamit at aalis na tayo sa baryong to. Uwi ka pa noon ni Kapitan. Paano ang investigasyon, Kapitan? Wala nang investigasyon, Cruz, sapagkat wala namang makukulong. Walang maniniwala sa atin sa mga bagay na nalaman natin dito. Dahil sa kutob ko, aswang ang mga nakatira sa baryong to. At natitiyak kong hindi na nila tayo patatakasin pa kapag nagpalipas pa tayo ng isang gabi dito. Ganun ba, Kapitan? Oo. Nang habang nag-uusap naman sila sa pagbagtas nila ng daan, para bang naririnig nila ang mga kakaibang pagaspas na sumusunod sa kanila sa tuktok ng kanilang jeep. Kumapit ka, Cruz. Bibilisan ko na. Mukhang sinusundan nila tayo. Salita ni Kapitan. Kahit na bako-bako noon ang daan ay binilisan nga ni Kapitan ang pagpapatakbo nito, hanggang sa mga ilang minuto lamang ay narating na nila ang bahay na kanilang tinutuluyan. At saktong lumabas naman sa pinto ng bahay si Salcedo. Salcedo! Kunin mo mga gamit natin! Alis na tayo! Ngayon din! Sigaw ni Kapitan kasabay ng pagbaba nito sa jeep. Kapitan? Bakit? Tanong pa ni Salcedo ng pagkagulat, dahil di pa nga niya alam ang nangyayari. Pero kumilos na rin lang si Salcedo noon sa utos ng kanyang kapitan. Naiwan naman si Cruz sa jeep dahil sa nanghihina pa siya. Minabuti ni Kapitan na paiwan na lang siya doon, at sila na lang ni Salcedo ang mag-impake ng mga gamit habang nasa labas nga si Cruz. Kapitan,
Kapitan! Ano ba nangyayari? Mga aswang. Mga aswang ang mga tao dito, Salcedo. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang pinagkunan ng impormasyon dito. Pero mukhang na-set up tayo para mamatay sa lugar na ito. Pero, Kapitan! Wala nang pero, Salcedo. Kumilos ka na lang. Iwanan mo na ang mga hindi importanteng bagay. Yung service pistol mo, ihanda mo. Halika na. Pag-uusap noon ng dalawa. Samantala, kasabay naman ang pag-iimpake ng dalawa bago sila makalabas ng bahay. Habang nakaupo nun si Cruz sa owner type jeep nila, nakarinig siya noon ng napakalalakas na pagpagaspas mula sa himpapawid. Hanggang sa saglit lamang ay papahina na ng papahina ito. Ibig sabihin ay malapit na lang ang mga nilalang. Di ba nga kasi, baliktad kung sa mga aswang ang pagbabasihan natin. Pag malayo, malakas ang tunog ng kanilang pagaspas. At pag malapit na, mahina na ang iyong maririnig. At lalo na pag wala ka ng naririnig na pagaspas, ay tiyak na nasa malapit na lang sila sa'yo. Nang lumingon-lingon noon si Cruz sa paligid niya. Papadilim na nga, na parang naghihintay na lang ang mga aswang na tuluyang pagdilim ng paligid upang sila ay sunggaban ng mga ito. At sa pagtingin-tingin ni Cruz sa paligid, nang natapat ang paningin niya sa harapan mismo ng jeep, nakita niya ang isang nilalang na kalbo na para bang nagmamantika ang katawan dahil sa parang naligo yun ng langis sa tekstura niya. Halos mamula-mula noon ang kulay ng balat nito, ngunit kulukulubot na at patulis ang tenga nito na parang sa paniki. Medyo paumbok pa ang uso nun dahil sa palabas na nitong mga pangil, at may mga pakpak ito mula sa kanyang katawan na nakadugtong na rin sa kanyang mga braso. Napanganga na lang noon parang natigal po si Cruz sa nakita niya. Nakipagtitigan kasi ito sa nilang na yun nang, Cruz! Cruz! Anya ka ba? Paglabas nila Kapitan mula sa bahay, napalingon nun si Cruz kina Kapitan. Sabay baling niya ulit ng tingin sa harapan ng jeep. Pero wala. Bigla na lang naglaho ang nilalang na nasa kanyang harapan. Pero alam ni Cruz na nasa paligid lang iyon. At nang maihagis na nila Kapitan ang mga gamit, eto Salcedo ang susi. Ikaw na magmaneho. Sa likod ka na lang, Cruz. Ako dito sa may bandang harapan. Para oras na may sumalubong sa atin, ako na lang ang puputok sa mga yon. Isuot mo na yung damit mo, Cruz. Oo, Kapitan. Usapan nila ng mabilisan, kasabay ng buwelta na nga ni Salcedo ng jeep at tuluyan na nilang pag-alis sa lugar. Ngunit habang papalayo na sila sa bahay na kanilang tinuluyan, sa pagtingin naman ni Kapitan sa side mirror ng sasakyan, nakita niya ang matanda na nakatayo sa kalsada sa tapat ng bahay na tinuluyan nila, kasama yung babae na apo nito na Helena nga ang pangalan, at yung isa pa na lalaki na tinawag nilang Rino. At sa salamin ng sasakyan, parang nakikita ni Kapitan na walang emosyon ang mga mukha nun na nakatingin sa kanila sa kanilang paglayo doon, na para bang hindi nag-aapurang habulin sila ng mga ito. Kaya't idinungaw doon ni Kapitan ang kanyang ulo sa owner type jeep at liningon niya ang mga ito mula sa likod. Ngunit wala naman na yung tatlo. Mabilis na napukaw ang mga ito. Bilisan mo, Salcedo. Hindi tayo pwedeng magtagal pa dito. Nandiyan na sila, sabi pa ni Kapitan. Sige sir, sagot ni Salcedo. At habang nasa daan na nga sila, dito naman ay kwento na ni Cruz ang nangyari sa kanya, kung bakit natagpuan na lamang siya ni Kapitan sa loob ng kuweba o isang lagusan. Ayon kay Cruz, dalawang lalaki noon ang nakita niya nung nasa loob na kasi siya ng kuweba na nag-iimbestiga. May bigla na lang pumalos sa batok nito, at noong nagkamalay na siya ay nakatali na ito sa nakapatayong kahoy na malapit sa altar. Nakita niya ang dalawang lalaki noon
na nakaluhod sa harap ng altar na para bang nagdarasal. At kada ilang bigkas daw ng mga yun ng mga salita na hindi naman maintindihan ni Cruz ay panay ang pahid nila ng langis sa katawan hanggang sa tumayo na daw ang mga ito. At bigla na lang nag-inat-inat ang mga yun na parang nagbabago ang hubog ng mga katawan hanggang sa nagkaroon yun ng mga pakpak. Pagkatapos ay nagsilagasan na lang ang buhok nila sa ulo at naging matutulis ang kanilang mga ngipin at pati ang hugis ng kanilang mga tenga ay patulis na rin. Pagkatapos ay naging kulukulubot na ang tekstura ng katawan ng mga yun hanggang sa nilapitan siya ng mga ito at pinaglaruan. Sinusugat-sugatan daw siya ng mga yun ng dahan-dahan sa iba't ibang parte ng kanyang katawan sa pamamagitan ng matatalas na kuko ng mga yun. Pagkatapos ay binubugbog siya. Ngunit di naman siya tuluyang kinakagat ng mga yun. Kasi ang sabi pa ni Cruz ay parang nagpipigil pa nga na kagatin siya ng mga ito dahil sa inuungulan siya sa kanyang pagbumuka ng mga ito. Nagigil sa kanya hanggang sa dumating daw ang matanda na nakabaston. Parang awa niyo na. Huwag niyo akong papatayin. Pakiusap pa daw noon ni Cruz. At sabi naman ng matanda sa dalawa na, "Tumigil kayo! Baka mamatay yan! Hindi makukompleto ang ating ritual kung wala silang tatlo. Alam niyo namang dapat masunog ang mga yan ng buhay, hindi patay, para sa paggawa natin ng itim na asin." Wika daw noon ng matanda. "Tandaan niyo, kukonti na lang ang asin natin. Hindi natatagal ang baryong to kung hindi tayo magtatagumpay sa plano nating ito." Nang masabi daw yun ng matanda, ay parang mga tutang umatras ang dalawang aswang sa harap ni Cruz at lumayo na nga ang mga ito. Dumalaw na yung kapital. Kaya wag na kayong mag-alala. Ang lahat ay nasa plano natin. Rinig pa noon ni Cruz nang habang papalayo na sila sa kanya sa kuweba. At sa mga nalaman nga ni Cruz, kahit na nabihag pa siya, ay nagawa pa rin niyang pagdugtong-dugtungin sa kanyang isipan ang mga bagay-bagay. Dahil nga habang nakatali siya, ay naisip na nito ang lokasyon ng lugar. Kapitan, yung kuweba o lagusan na napasukan natin ay sa babang likod lang ng bahay mismo ng mga balite. Naiisip ko na ngayon, kaya pala sadyang papaikot lang ang mga daan dito. At hinala ko ay dating minahan ng lugar na ito. Kaya parang isinadya ang pagkakagawa sa kuweba na yon. Sa sinabing yun ni Cruz, doon ay naisip naman ni Kapitan ang nakita niyang lagusan mula sa tuktok ng lupa. Kaya tama si Cruz. Oo, tama ka, Cruz. Singit naman ni Salcedo. Anong ibig mong sabihin, Salcedo? Tanong naman ni Kapitan. Cruz, buksan mo yung bag ko dyan sa likod. Kunin mo yung mga nakalap kong papel dyan. Yung mga nakuha kong lumang mga larawan at papeles sa lumang gusali na pinuntahan ko kanina. Wika pa ni Salcedo. At pagkakuha nga ni Cruz sa mga larawan at iba pang papel, ay nanlaki ang kanyang mga mata. Kumpirmado, dating minahan nga ang lugar na ito. Kasi nung inabot na ni Cruz kay Kapitan ang mga lumang-lumang larawan na, nakita ni Kapitan ang mga larawan ng mga tao na parang nagtatrabaho sa isang minahan. At hindi lang yon, pati ang blueprint na kung saan may hukay o butas ang bundok na yon ay nakita rin nila. At sa ilalim pala ng bundok na ito ay puro sanga-sanga na butas. Ibig sabihin ay parang buka na pa lang ang napasok nila Kapitan at Cruz. Sa tingin ko, Kapitan, mga dating minerong mga nakatira dito at ang may-ari ng minahan na yon ay ang pamilya Balite. Ibig sabihin ay dati na silang mayaman at yung asin na paninda nila ay balat kayo lamang iyon para siguro hindi sila paghinalaan ng mga aswang. Kasi nga naman, sino ba naman ang aswang na magtitinda ng asin? Ay, oo nga.
At mukhang matagal na nga ang mga larawan na to. Papanong buhay pa ang mga taong ito? Tugon naman ni Kapitan. Alam nyo, hindi na ang kasong to ngayon ang naiisip ko. Dahil, Cruz, Salcedo, parang may nag-set up sa atin dito. At yun ang gusto kong singilin. Parang ibinenta tayo dito ni Hepe. Ano, Kapitan? Huwag mong sabihin pinaghihinalaan mo si Hepe na siyang may gawa nito sa atin. Ewan ko, Salcedo. Pero siya lang ang naiisip ko na may gawa nito. Pati yung impormante natin. Pero di muna importante yun. Ang malaga ngayon ay makaalis muna tayo dito ng ligtas para maliwanagan natin ang lahat pag nakabalik na tayo sa ating bayan. Salita pa ni Kapitan. Minutong tahimik ang biyahe noon ng tatlo habang lulan ng owner. Nung habang pinag-uusapan nga nila ang mga bagay-bagay sa investigasyon. Nung habang nag-uusap pa nga sila ay pinalitaan ni Kapitan ang kargang bala ng service pistol ng dalawa. Oh, ito ang gamitin nyo mga bala. Inihanda ko to para sa mga ganitong bagay o laban. Sige, Kapitan. Sige o, Kapitan. Sagot ng dalawa. Hanggang sa napakadilim na nga ng paligid nang biglang napapreno si Salcedo. Dahil sa may bigla na lamang tumawid na nilalang na hindi naman nila nakita ang itsura sa sobrang bilis nito na kumabila ng daan. Sige, ituloy mo lang, Salcedo. Sila na yan. Wika pa ni Kapitan. Cruz, ihanda mo ang sarili mo. Mapapalaban na tayo. Dagdag pa niya. Oh, Kapitan. May pamilya pa akong uuwian. Hindi tayo mamamatay dito. Tugon naman ni Cruz. Tipirin nyo lang ang bala nyo kung sakali. At siguraduhin nyo na tatama yan kapag ipinutok nyo. Wika ni Kapitan. Sabay usal na naman niya ng mga salita at ihip sa katawan nito. At sa pagpapatuloy nila, napatigil na noon ng tuluyan si Salcedo ng jeep dahil isang malaking tumbang kahoy ang nakahambalang sa dadaanan na nila. Punyeta, di talaga tayo patatakasin ng mga to ha. Wala bang iikutan dyan, Salcedo? Wala, sir. Parang bangin na dito sa kabila. Mga buitre talagang mga to. Tara, bumaba tayo. Alisin natin ang kahoy. Salita ni Kapitan. Sabay ihip niya ulit ng mga orasyon sa kanyang katawan. Yan. Sige, tulak! Pag-aalis nila sa kahoy, halos mapanganga naman noon ang dalawa dahil sa parang sinarili na lang ni Kapitan ang bigat ng pagtutulak ng kahoy. Ngayon lang nila nakita na napakalakas pala ni Kapitan sa pisikal, ngunit lingid lamang sa kanilang kaalaman na ginagamit na ni Kapitan ang kapangyarihan ng kanyang mutya sa loob ng kanyang katawan. Sa mga ilang minuto labang ay naitabi na nga nila ang tumbang katawan ng puno. Ngunit mga tunog ng mga aswang sa kanilang kapaligiran. Kapitan, andyan na nga sila. Wika ni Cruz. Kulma lang kayo. Tandaan yung sinabi ko. Siguraduhin yung tatama ang bala nyo. Kahit daplis lang. Siguradong mamamatay ang mga yan. Sa sinabing yun ni Kapitan ay inihanda ng dalawa ang kanilang baril. Pati si Kapitan. Hindi sila uubra sa orasyon na ginawa ko dyan. Dagdag pa nito. Naglakad noon papalapit na sa jeep ang tatlo nang putok ni Cruz ng baril dahil sa pagdaan sa kanilang tuktok ng mga lipad na aswang. Agad na dumapo ang nasusunog na lipad na aswang sa lupa. Tinamaan yun ni Cruz hanggang sa putok na rin ni Kapitan at Salcedo. Naglalagasan noon ang mga aswang sa tuktok nila
habang ginagamit nila ang mga naorasyon ng bala nang biglang humupa ang pag-atake ng mga yon na parang may dumating. Napalingon-lingon ang tatlo sa paligid hanggang sa akala nyo siguro ay makakatakas kayo dito sa baryo ng Gariway. Kailangan namin kayo. Isang boses na nanggaling sa gitna ng kalsada. Sa paglingon nila, nakita na nila ang matanda at ang dalawang apo nito malapit mismo sa kahoy na kanilang itinabi sa daan. Salcedo, Cruz, ako na ang tatapos dito. Mabilis lang to. Sige, Kapitan. Oho, tugon naman ng dalawa. Sabay punta at sakay nga nila sa jeep. At dito ay mula sa loob ng jeep ay pinanood nga nila na makipaglaban ang kanilang kapitan. Tanggal ng basyo ng bala ni kapitan at karga nito ulit. Sige, gawin na natin to, mga balite, wika niya. Pagkatapos ay bigla na lang nagsaaswang ang dalawang apo ng matanda at agaran siyang inatake ng mga ito. Ngunit sa pagtalon ni kapitan sa ere, sa pagpitik ng segundo, ay slow mo natin ang ating mga imahinasyon. Magkasunod na putok ang sumalubong sa dalawang lipad na aswang at paglagpas ng mga yun kay kapitan, tinupok na ng apoy ang dalawa at sa pagdapo ni kapitan sa lupa mula sa kanyang pagtalon. Sayang, ang ganda pa naman ng apo mo. Aswang lang pala. Wika pa ni kapitan na parang nagkagusto pa sa babae. Gigil ng matanda kasabay ng pagsasaaswang nito na parang sa halimaw na. At umiilaw pa noon ang kanyang tungkod na parang siyang pinanggagalingan ng enerhiya o kapangyarihan nito. Nagkaroon yun ng napakalaking pakpak at halos 3 metro na ang tangkad nito at naging napakatipuno pa ng pangangatawan niya. Parang mas masahol pa sa bangungot ang pakiramdam ni Cruz at Salcedo sa nakikita nilang pangyayari noon. Ngunit si kapitan ay kalmado pa rin sa mga oras na ito. Nang walang sabi-sabi, wasiwas noon ang tungkod ng matanda na paghampas kay kapitana. Ngunit nailagan yun ni kapitana. Sabay putok niya sa katawan ng malahalimaw na matanda. Ngunit bigkas ni kapitana dahil sa dito malab ang bala nito. Bagos ay umangil lang noon ang matanda na parang sa dyablo at hampas ulit ng tungkod nito. Ngunit nailagan ulit yun ni kapitan. Sabay talon nito at putok niya ng 2 beses sa noo ng nilalang. Natutok ang nguso ng baril niya. Ngunit napaatras lang noon ang matanda. Kasunod noon ang pag-ilaw-ilaw ulit ng tungkod nito na parang tumitibok-tibok na may sariling buhay. At sunod na noon ang pagkalmot niya kay kapitan ng isang kamay nito. Napaatras noon si kapitan at muntik na siyang nadali noon. Nadaplisan pa ng konti noon ang dibdib nito. Ngunit bago makalayo si kapitana ay hampas ulit ng matandang aswang ng tungkod nito mula sa tuktok ni kapitana nang iniubos ni kapitana ang bala niya sa pagbaril mismo sa tungkod. At nabasag iyon na parang salamin. Bago pa ito dumapos sa kanya, halos manigas na noon si Cruz at Salcedo sa tindi ng labanan. Ngunit pagkabasag nga ng tungkod ay unti-unti naman nang lumiit ang matanda kasabay ng pagkahandusay nito sa lupa at pagbabalik nito sa tao nitong anyo. Ang tungkod ko! Ang tungkod ba? Huling sambit ng matanda
kasabay ng pagliyab ng kanyang katawan. Tama ang sinabi ni Kapitan. Saglit lang to. At habang nangyayari ang pagkasunog ng matanda, ay pagkakarinig pa nila ng parang mga pag-ungol o pag-iyak sa paligid. Muntik mo pa akong natsambahan, tanda. Pasensya na lamang tayo. Nagkamali ang taong nagpadala sa amin dito. Uwi ka ni Kapitan, sabay balik na nito sa kanilang sasakyan. Tara, baka gumanti pa ang ibang lalang dito, sabi ni Kapitan pagsakay nito sa jeep. Sige, tara na! Tugon naman ni Salcedo. Nang gabi nga na iyon, sa karanasan ni Kapitan at ng dalawang kasamaan nito, ay nakaalis nga sila sa baryo ng Gariway. At tulad nga ng inaasahan, ay binalikan ni Kapitan ang hepe nila na siyang nagdestino o nagpadala sa kanila doon. Ngunit sa kanilang pagbabalik, nang iimbestigan na nila sana ang mismong hepe nila, ay wala na raw ito. Mula nung araw na pumunta na sila sa Gariway. Pero kahit ganon, nagpatuloy noon ang tatlo sa kanilang pag-iimbestiga sa kung sino nga ang hepeng yun. Kasi bago lang pala yun na nanggaling sa ibang lugar. At dito nila natuklasan na ang hepe ay dating mamamayan ng Gariway. Ngunit 100 taon na ang nakakalipas. At ayon sa nakalap pa nilang impormasyon, ay dati rin itong minero sa Gariway. Ngunit matagal na panahon na yun nung nagkaroon daw ng insidente na nagiba o gumuho ang isang parte ng minahan sa Gariway, ay nailibing ang mga minero doon sa lupa ng buhay. Ngunit ayon sa mga haka-haka, sa mga nakatalang kwento sa Gariway, ay muling nabuhay ang mga minerong ito dahil sa nahukay nila na baston na may sumpa na siyang nagbigay buhay daw sa kanila. Ngunit kalakip ng pagkabuhay na yon, upang mapanatili ang kanilang kabataan o ang kanilang hiram na buhay sa sumpa, ay kailangan nilang kumain ng abo ng nasunog ng buhay na tao. Dahil sila na nga ay isang uri ng aswang. Ibig sabihin, ipinangalan lang nila ang itim na asin sa abo ng mga sinunog nilang buhay na tao o bata para hindi halata. Parang password kumbaga. Pero kahit nalaman naman na yun nila Kapitan, ay wala na rin naman silang sisingilin. Kasi nga, ay naglaho na rin na parang bula ang hepe nila. Kaya't nagpatuloy na rin lang noon ang dalawa sa kanilang buhay, si Salcedo at Cruz, kasama ang kanilang kapitan na pulis na Antingero.